Hello, City Collegian. Gusto nyo bang makarating sa Ilocos Sur kahit nasa Calapan City lang? Umay kayon, dito'y pansitan mi. In Tagalog, halina kayo dito kumain sa Pansiteria Ilocos Sur. Halina't dayuhin ng Pansiteria sa Ilocos Sur. Kaya tara, kain tayo. Actually, nung una, parang nag-iisip ako kung anong business ang itatayo ko. Kasi galing akong abroad. So, naisip ko mag-online seller na lang muna. Kasi hindi ko pa kilala itong Ilocos Pancit. Hindi ko pa siya natatry pag-aralan saan. Tapos nung one time, nagbakasyon kami kasama ko yung asawa ko sa biyanan ko. Sa Ilocos Sur, sa Abra. Sabi ko, naisip ko, maganda siguro kilala ko ang Ilocos Panciteria sa Mindoro kasi puro lomi, mani, tapos natikman ko siya, kaiba yung lasa niya. Ngayon, isang beses ko lang siyang inaral doon. So, family for family. Ako nagluto, tinry ko. 100% okay naman daw yung lasa. Tapos, pagkatapos ng magbakasyon ng Ilocos ng Abra, sabi ko sa kapatid ko, parang tinatry ko ulit sa kanila, ng kapatid ko, kasi gusto ko na siya, na napupusuan ko na talagang i-ano yung Ilocos Pancit. Ipakilala dito, kasi wala eh. Kakaiba kasi yung lasa niya. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, ipag-taste ko muna sa inyo. Food taste ko muna sa inyo kung patok talaga ito taste sa atin. Sabi niya, tapos lahat ng ingredients galing sa Ilocos Pancit, bagnet. O yung bagnet, hindi ko pa talaga pinag-aaralan yan. Kasi trabahong lalaki yan eh. Parang gagawin mo lechong kawali yan eh. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, sige, dinagdala ko ng bagnet, ng mga ingredients, lahat galing Ilocos. Ano sa kapatid ko? May gusto akong i-business dito. Pero ito-food taste mo muna kung patok. Ayun, pwede daw i-try. Tapos nung nandiyan sa Good Shepherd, nakatira ako, nagpapa-pre-deliver na ako. Tapos maraming nag-interview sa akin, mga trabahador, mga nagtatrabaho sa company, sa mga nagagawa ng building, kasi meron mga nagmagawa dun eh. Mga tatay na ba, yung mga tricycle driver. Iningganyo nila ako, sabi nila sa akin. Kaibainin yung timpla ng pancit tea, sabi nila. Tapos tinatanong nila kung taga-Ilocos ako, hindi naman taga-Ilocos, asawa ko lang. Sabi ko, inaral ko lang po yan isang beses sa Ilocos, tapos sa pinapod taste ko sa mga kapatid ko, ayun, tinry ko magbenta kung talagang okay sa mga kanlasa ng Pinoy, ng taga Mindoro, o okay sa kanlasa natin. Yun, hanggang sa, nag-isip ako, sabi niya, marami kumakain, ilabas mo itong pancit sa, hindi sago sa village na sa subdivision. Kasi sa subdivision, dito pa lang, di ba? Tapos sabi ko sa kapatid ko, hindi ako makatulog. Sabi ko ba, wala akong pwesto, meron mga, although naghanap ako ng pwesto, 30,000, 40,000, 50,000. So parang, hindi ako ang gusto ko ang hinahanap kong pwesto is 8,000, 10,000 lang. Pwede na ako. Ngayon, sabi ko, nung ang kapatid ko ay busy, tapos busy rin ako, may time hinahanap ko siya, naglalakad ako mag-isa. Hanap ako ng pwesto. Ikot ko yung buong Calapan para makakita ng pwesto. One time nakakita ako ng pwesto, pinaupahan na. Tapos may nagbigay sa akin ng contact na to.